Yan, good evening mga idol ha. Welcome po muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet Vlogs TV. Ay muling bumabati ng isang magandang gabi. Well, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, mga idol, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. Siyempre naman, idol, kung bago ka pa sa ating programa, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pamindot ng ating bell button. Well, mga idol, ang tatalakayin natin, ang paksa ng ating pag-uusapan sa mga oras na ito, tayo naman ay magkukwentuhan lang. Ikaugnayan ito sa ating mga kapwa-vlogger na nasa larangan ng mga ghost explorer at ghost hunter. Alam niyo mga idol, ang advice ko lang sa ating mga ghost explorer, ng mga idol, konting ingat lang kayo mga idol sa inyong mga pinupuntahan dahil mapanganib ang inyong ginagawa. Napapanood ko ang ating mga idol dyan na nag-explore, ay talagang delikado yung kanilang ginagawa. Sa totoo lang, scripted man yan o tunay, kapag ang mga masamang espiritu na pinaghaharian ng dyablo sa lugar na inyong pinupuntahan ay kanyang pakikilusin at tototohanin niya, may peligro. Diba tama? Lalo't wala naman kayong alam sa tinatawag na esprekitik. Mga idol. Napapanood ko yung mga idol natin, talagang bibilib ka sa kanila dahil pag pinasok nila yung isang area na abandonado, talaga namang puspusan ang kanilang ginagawa. Lalo na yung si Idol Adventure Ducks. Idol, shoutout sa'yo. Talagang legit yung kanyang ginagawa mga idol, kasi lahat ng kanyang exploration na pinanood ko, walang nagpakita sa kanyang multo o kung ano pa man. Hindi kagaya ng mga ibang napapanood ko na mga ghost explorer nating idol. Marahil yun yung sinasabi ni Idol Bungo na mga peking ghost hunter. Dahil yung iba napapanood ko, may multo, may mga nagpapakita bukod sa mga paramdam. Pero si Idol Dax, mula sa umpisa ng kanyang explore hanggang sa matapos, walang nagpapakita. Paramdam meron, normal lang yon, na kahit saan ka naman magpunta, lalo't abandonadong lugar, may mararamdaman ka. Oo, kasi ang masamang espiritu na sa paligid natin yan At yan pinaghaharian ng dyablo. Tandaan nyo mga idol, advice ko lang sa inyo, yung mga pinupuntahan yung lugar, ang dyablo nakahanda yan. At alam na darating kayo. Kaya pag dumating yung time na susubukin niya kayo, kailangan handa rin kayo. Di ba tama mga idol? Kasi kapag ang isang lugar abandonado, lalo't yung lugar niya mapuno, yung compound, ang karamihan nandiyan na namamayagpag mga elemento tulad ng mga engkanto, maligno at iba pa. Sa labas yan ng gusali o ng building o anumang bahay na abandonado, sila ang pangunahin yung masasagupa sa lugar na yan. Ngayon, pagdating sa loob ng gusali, yung sinasabi mga nagmumulto o nagpapakita, yan naman ang pinaghaharian ng dyablo sa pamamagitan ng mga masamang espiritu. Lalo't may kasaysayan yung lugar na yan tungkol sa mga yumao o yung mga namatay sa lugar na yan. Yan ang kakasangkapanin ng dyablo, yung mga imahin nung namatay dyan, para mapapaniwala lalo ang mga tao na di umano ay may nagmumulto sa lugar na yan. Pero tandaan nyo mga idol,
Kapag ikaw malakas ang loob mo at hindi ka matatakutin, lalo't hindi ka naniniwala sa mga kababalaghan, hindi yan basta-basta magpapakita sa'yo. Kasi alam ng dyablo ang kahinaan ng bawat tao. Kapag alam ng dyablong malakas ka, malakas ang pananampalataya mo sa taas, at hindi ka kayang takutin, hindi naman niya basta-basta pakikilusin yung kanyang mga alipores na nasa loob ng building o abandonadong bahay. Oo. Pero, may pagkakataon talaga na pakikilusin din niya yan. Malas lang yung matiyempuhan na pakilusin niya yung mga alipores ng mga imahe nung namatay dyan. Di ba mga idol? Napanood ko yung explore ni Adventure Ducks. Talaga namang nakakatakot, creepy talaga yung lugar. Pero hanggang sa mula sa umpisa hanggang sa matapos, walang nagpakita. Paramdam meron. Kasi normal lang yung may mararamdaman ka kahit saan lugar. Huwag na tayo lumayo sa sarili mo na lang bahay. Lalo't malaki ang bahay nyo, patayin mo lahat ng ilaw. Alanganing oras, ikutin mo yung compound ng bakuran nyo kung may compound man yan. Tsak may mararamdaman ka dyan. Ganun din sa loob ng bahay mo. Dahil kapag ang isang lugar madilim, yan ang gusto ng mga masamang espiritu at elemento. Di ba tama? Kaya nga, hindi nakakapagtaka kung may magpaparamdam sa mga pupuntahan nila na gusto nilang i-explore. Hindi yon imposible. Pero yung karamihan nga, siguro, tama yung sinasabi ni Idol Bungo na yung iba, peke, may mga nagpapakita, white lady, black lady, etc. Oo. At yun, siguro, yun yung sinasabing scripted. Kasi may mga ghost hunter tayo na ginagawa na lang parang pelikula yung palabas, yung kanilang pag-i-explore. Scripted. Pero idol ako, scripted man yun wala akong pakialam dyan. Basta, ang advice ko lang, ingat. Yun lang, ingat lang. Kasi, kahit scripted yan, gumagawa kayo ng script sa lugar na yan para lalong mapapaniwala at mapahanga ang inyong mga viewer. May peligro yan mga idol. Kasi kahit scripted yan, pag tinutuhanan ng dyablo na naghahari sa lugar na yan, yung inyong ginagawa, may peligro. Oo. Kasi halimbawa, scripted yung gagawin nyo. Mag-uusap-usap kayo, ikaw, papapil kang multo. Dito ka sa ganito, ganitong costume mo. Pag namin, bigla kang susungaw. Yan Ikaw naman, dito ka sa kabila, ganun din. Ang papel mo, black lady. Black lady ka. Ikaw naman, anino. Ganun. Yan ang mga scripted na ginagawa ng ating mga yung sinasabi ni Idol Bungo na peking ghost hunter. Pero mga idol, kahit scripted yan, tandaan nyo, sasabihin ko, kapag tinutuhanan ng dyablo yung ginagawa nyo, pakilusin niya yung mga masamang espiritu na kanyang alipores, pasukan yung mga tauhan ninyo na di umano gagawin yung multo, etc. Kung ano pa man yan, pag pinasukan yon na masamang espiritu, magiging makatotohanan yung inyong gagawing pag-explore. At yan, hindi na kayo kilala niyan pag pinasukan yan. At ang delikado dyan, pag hindi nyo kayang palayasin, baka may peligro kayo dyan. Oo. Ano mga idol Kaya ang advice ko lang, ingat. Tandaan nyo mga idol, yung mga sinasabi nila mga white lady, black lady, kung totoo man magpapakita yan mga idol, huwag nyong katakutan yan kasi hindi yan makagagawa
ng mabuti at hindi yan makagagawa ng masama. Hindi ka kayang saktan yan, hindi ka kayang galawin yan. Bakit? Espiritu yan eh. Imahin lang nung namatay sa lugar na yan o kung sino pa man yung inanyuhan ng masamang espiritu. Kaya huwag mo kakatakutan. Split seconds, mawawala sa harap mo yan eh. Kahit na kung gusto mong mapatunayan eh, nagpakita sa harap mo, white lady, hawakan mo. Hindi mo mahahawakan yan. Maglalagos ang kamay mo dyan eh. Espiritu nga kasi yan eh. Ganon din siya, hindi ka rin niya mahahawakan. Maliban na nga lang kung meron siyang papasukan na isa sa mga kasama nyo. Yun ang nakakatakot doon. Pag may pinasukan, makagagawa na yan ng hindi maganda. Pwede na makapanakit yan. O, pero kung ganun lang, imahin lang, hindi ka kayang saktan nun. Totoo yung sinasabi ng isa nating kapwa vlogger na huwag kang matatakot sa mga nagpapakita dahil split seconds lang yan. Walang kakayahan yan. Lalo't matapang ka, malakas ang loob mo. Dahil ito, mga idol, naikwento ko na ito sa una kong pagbablog. Naka-encounter ako ng ganyan. At yan, mga idol, hindi yan totoong white lady. Wala. Yung mga imahe na gustong pakilusin ng Diablo, bibigyan niya ng anyo, kung ano yung tsura ng tao na yun, yun. Oo. Kasi na-encounter ko yan doon sa lugar na tinitirahan namin dati. Kinukwento na ng mga tiga-Rome, nagpapakita daw doon. Babae. Sabi nga nila minsan, white lady o black lady. Pero nung nagpakita sa akin yun, normal na tao siya. Malamdam ang mukha niya, mahaba ang buhok niya. Binati ko pa nga, sabi ko, oh, saan ka galing? Ba't malungkot ka? Di, wala lang. Pag nagpas, nilingon ko. Doon ko nalaman na yung pala yung sinasabi nilang nagpapakita sa lugar na yan. Dahil, nung lingunin ko siya, hindi nakalapat sa lupa, nakalutang. Tandaan nyo, mga masamang espiritu, pag inanyuhan niya, nakalutang yan. Hindi yan nakalapat. At, split seconds, nawala. Kapag ikaw natakot, ikaw nang gagawa ng disgrasya mo. Bakit? Halimbawa, doon sa pinuntahan nyo, may mga delikadong lugar. Nakakita ka ng gano'n, natakot ka, tumakbo ka. Hindi mo alam, pagtakbo mo, may parting lubak pala dyan, o parting nadapa ka. Pero kahit dumaan sa harap mo yan, wala yan. Hindi yan makakagawa ng sa'yo. Ang katakutan yung mga idol, nung ko pa sinasabi, yung mga elemento. Dahil lang, may kakayahang manakit yan. Yung mga engkanto, isa na yan. Yung kapre, at iba pa, mga maligno. Yan ang kakatakutan nyo dahil may sariling anyo. Hindi yan nangihiram. May sariling mga anyo yan. At yan, may kakayahan yan kasi may sarili silang katawan. Hindi kagaya ng imahin lang na inanyuhan. Yun ang ingatan nyo. At yan, kapag nakusunadahan ka, lalo't mga engkanto, hanggang sa bahay mo, baka sundan ka. Gaya na nangyari doon sa kaibigan ng pinsan ko. Kinuwento ko na to sa mga nakaraang video ko. Nasa beach sila. Overnight. Ay maingay sila. Nabulabog siguro yung mga engkantong nandun. Pinakitaan sila. Tao, itsura. Matandang lalaki raw na nakasumblero. Galit at ang sabi sa kanila, umalis na kayo rito kung ayaw yung may masamang mangyari sa inyo. At ang mga masamang espiritu, magpakita man sa iyo yan, hindi yan magsasalita. Hindi, nakatingin lang yan, nakaganon lang yan. Hindi kagaya na yung kanto, magsasalita yan. Yung mga maligno, magsasalita yan. Kakausapin ka na. Kaya nga, pag nakursunadahan ka, hanggang sa inyo Gaya nung nangyari doon sa kaibigan ng pinsan ko. Yung ding oras na yun, umalis sila, 10 oras ng gabi. Umuwi sila, evacuate. Tumuloy sila sa bahay nung isa sa mga kasama nila. At doon na sila nagpaumaga. Kumbaga, nabitin yung kasiyahan nila, doon nila tinuloy sa bahay. Hindi nyo ba alam, pagdating sa bahay nila, sinundan pa sila hanggang doon. At ang sabi, nung magpakita ulit sa kanila, hindi nyo na ako matatakasan.
Yun ang mga nakakatakot na pangyayari. Kasi yung mga ganyan, mga elemento niya, pag sinabi niyan, ginagawa yan. Oo. Sabi sa kanya, lalo ka na, uunahin kita. Kaya nung kinabukasan, nilagnat na siya. Yan ang palatandaan na titirahin ka eh. Pag nilagnat ka na eh. Yun na yun, symptoms na yan eh. Di, ang ginawa, pinatawag ako ng pinsan ko. Dahil alam ng pinsan ko, kahit papano, nakakaintindi tayo ng ganyan. Dahil nga, nabanggit ko na sa mga una kong video, naging kasama ako nung bayaw kong manggagamot. At nabigyan niya ako ng konting spreketek para sa mga ganyan. So, tinanong ko siya. Kinuwento nga niya mga pangyayari. Kaya natakot siya, sabi niya, Kuya Boy, ano kayang gagawin ko? Natatakot na ako matulog, baka hindi na ako magising. Kasi sabi niya, uunahin daw niya ako. Yung ginawa ko, inisprekete ko siya. Oo. Nipan ko sa ulo. Bago ako umalis, pinahiram ko sa kanya yung gamit ko. Nagbiro pa ako, sabi ko, paano? Pakikibalita na lang ako bukas kung buhay ka pa. Pero nung kinabukasan, pinuntahan ko bago ako pumasok sa trabaho. Inalam kong pangyayari. Sabi ng pinsan ko, maaga pa umalis. Nagpunta ng Baclaran, nagsimba. O bakit? Di ba siya nakatulog magdamag? Masarap daw ng tulog. At maaga nga nagising. Sabi niya, nung pag-alis mo, may konti lang, nakatulog eh. Maaga nagising, sisimba raw. Maganda ginawa niya, inuna niya ang itaas. Kasi magpapasalamat daw eh. At nalagpasan niya yung magdamag eh. Matibay ang pananampalataya niya. Nanalig siya sa taas. Ano mga idol? Nung hapon, binalikan ko, kinamusta ko. Sabi ko, ano? Balita. Yun, sabi niya, alam mo, sabi niya, Kuya Boy, naniwala na ako doon sa sinabi mo. Na ang mga engkanto, pag hindi ka kaya, wala rin palang magagawa. Alam mo, sabi niya, Kuya Boy, nung bago ako nakatulog, nagpakita siya sa akin, pero hindi na malapit, malayo siya. Hindi kagaya nung dati, harapan. Sabi niya sa akin, mapalad ka. May humawak sa'yo. Yun. Hindi na kita gagambalain, sabing ganun. Kumbaga, kasi sabi ko sa kanya, yung mga engkanto, may kakayahan talagang maminsala yan, lalo't kaya ka. Pero pag may humawak sa'yo, na hindi nila kaya, bibitaw yan. Ganun ang nangyari, bumitaw sa kanya. Mga idol, ingatan nyo, sinasabi ko na, ingatan nyo mga engkanto, mga elemento. Kasi yan, pag nakursunadahan ka, hanggang bahay mo. Ngayon, speaking of third eye, yan, nabanggit ko, Idol Bungo. Napanood ko yung, yung video mo na tinalakay nyo, inaano mo si third eye. Idol, ganito yan. Kung gusto mong mapatunayan na totoo yung third eye niya at may third eye talaga siya, yayain mo siya mag-meet kayo. Lagyan mo ng kung ano-ano mga gamit yung bag mo. Lagyan mo. Pagka nagkaharap kayo, ipasuri mo sa kanya yung bag mo. Pag nalaman niya kung ano laman ng bag mo at tumama yung sagot niya, maniwala ka, meron nga siya. Dahil mga idol, ang tunay na may third eye, naikwento ko na to sa una kong mga pagbablog. Yan, kapag natitigan niya ang isang bagay, daig pa niya ng x-ray machine. Katawa mo, pag natitigan niya, gagalugarin niya yan. Ganon din yung mga gamit, yung bag mo. Yan, Idol Bungo. Yayain mo siya. Mag-meet kayo. Para malaman mo kung totoo may third eye siya. Ako, Idol, hindi ako naniniwala may third eye yan eh. Kasi napanood ko yung explore nila. Ang tunay na may third eye, Idol, tanda mo, tahimik yan. Hindi ang galaw-gaw, hindi magulo. At lalong hindi, parang natatakot. Hindi. Kasi may nakasama kang may third eye, yung panahon na nanggagamot, yung bayaw ko.
May pinuntahan kaming bahay, pinasuri. Nasa labas pa lang kami, sabi nung bayo ko. Ilan ba ang kwarto nila sa loob? Sabi niya, 4. Ano mga gamit? Sabi niya, meron silang TV, may washing, may rep. 2 CR nila. Ngayon, kasi pagdating namin doon, sinalubong na kami nung may-ari yung nag-invite sa amin. Sa labas pa lang kami. Niyaya kami pumasok, pero sabi nung bayo ko, mamaya na. May papasuri lang ako sa kanya bago tayo pumasok. Nung suriin nyo, nung kasama naming may third eye, nagulat yung may-ari ng bahay. Paano nyo nalaman 3 kwarto? At yung mga gamit sa loob ng bahay. Tapos tinanong din ng bayo ko, ilan silang nasa loob ngayon? Sinabi, 4 sila. 2 babae, bali 3 babae, matanda yung isa, tapos 1 lalaki. Nagulat yung may-ari ng bahay. Paano nyo nalaman? Ganon ang tunay na may third eye. Kaya kung gusto mo masubukan si third eye, idol, yayain mo. Dali mo siya sa bahay ng kaibigan mo o kung saan pa man. O kaya sa bahay nyo, kung di pa siya nakarating, dali mo siya ron. Tanong mo sa kanya kung ilan ang kwarto nyo. Sigurado, mas kabisado mo yung bahay nyo kahit hindi na kayo pumasok, tanong mo lang sa kanya, ilan ang kwarto nyo, anong mga gamit nyo sa loob. Pag nasuri niya yun, pati yung bag na dala mo, wala ka ng pagdududa, meron talaga siya. Di ba? Ano mga idol idol bungo. Napanood ko yung ano mo Atat na atat ka kay third eye Pero ako, hindi ako naniniwala doon kasi napanood ko yung explore niya parang, saka nakakita may third eye na parang may hinahanap. Ang tunay na may third eye, nakatayo lang yan. Ang umiikot yan, mata lang. Mata lang ang gumagala, tsaka ulo. At bawat sasabihin yan, sa ganun lugar, may tao, may laman, may ano. Subukan mong puntahan, nandun ngayon. Yan, mga idol idol bungo. Binigyan na kita ng tip. Gusto mo masubukan si third eye. Bueno, salamat na marami at kahit pa paano, sinamahan nyo ako mga idol. Ito pong mula inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV ay pasamantala nagpapaalam at muling bumabati ng isang magandang gabi. Hanggang sa muli, paalam!